Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Yung sa post kanina sa Facebook. Ganda ng rap ni BBM. Oh, yung dap. O kaya nga eh. Sabi ko nga kay Sir Archie, sino ba yun? Ate Ana Roch yung gumawa ng kanta ko. Sabi ko gawan niya ng remix yun eh. Gago! Gago! Si Trump mananalo, parang ako din Trump ako doon. Ako doon kay Biden, parang puppet na lang yun. Parang si BBM na lang din yun, puppet lang. Gago! Gusto na ni Biden mag-resign, ayaw lang ng wife niya. Parang Marcos din pala, no? Gago! No, na yung asawa ang nagde-desisyon. So, ito na nga pag-usapan natin to. Speaking of Sona, ito kasi wait lang mukhang nagkamali ako ng pinindot. Asan na yung kanina na nakita ko na hindi daw dadalo? Oo, hindi dumalo itong si BP Sara. Hindi pala to sa Sona, iba pala to. Hindi, ito tayo, no. Pero tingnan natin kung ito nga yan, no. Panoorin natin. Panoorin. Grande ang pagbubukas ng palarong pambansa sa Cebu City ngayong araw. Sa Cebu pala eh. Present si Pangulong Bongbong Marcos habang hindi naman tumuloy si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Cebu City Sports Complex, nasa frontline ng balitang yan. Palaro pala, hindi pala Sona. Marty, kumusta? Mali pala yung basa ko kanina. Cheryl, pinaunahan mismo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang opisyal na pagbubukas ng 2024 palarong pambansa dito sa Cebu City Sports Center. In attendance din si Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman at Cebu Governor Gwendolyn Garcia para sa tradisyonal na raising of palarong pambansang banner. Sumunod dyan ang isang theatrical performance tungkol sa kasaysayan ng Cebu City. Isa-isa rumampa ang mahigit 9,000 delegates mula sa iba't ibang parte ng bansa, suot ang kanilang makukulay na jumpsuits. Bilang pangunahing tagapagpasalita ang presidente, sabi ni PBBM madaming first ang palarong pambansa ngayong taon, kagaya ng first participation ng athletes galing sa National Academy of Sports at pagdagdag ng mga bagong events kagaya ng dance sports, soft tennis, karate-do at esports. Hindi naman dumalo sa mismong opening si Vice President Sara Duterte. Sa halip ay binisita niya ang mga coaches at trainers na nagkasakit sa gitna ng paghahanda sa palaro. Nagtungo rin ang bise sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu para ipagdasal ang mga atleta na lumahok sa palarong pambansa. Hindi ang pinagtataka ko dito, bakit i-connect to sa Bakit i-connect to sa Sona? Kasi may yung sino ba yun? Si Mima Punyeta. Ito yung mga asawa nyo, yung mga asawa nyo, pigilan nyo. Yung mga asawa nyo, nagkakalat dito sa social media. Hoy. Ito itong video na to, ikinokonik nila to sa Sona ng mga tanso. Kaya sabi ko, nakita ko sa vlog, hindi ko naman tinapos. So, panoorin ko nga. Dito ko na, sinabay ko na dito. Sabi ko, hindi naman pala Sona to, hindi naman connected to sa Sona. So, anong connect nito sa ceremony palarong pangbansa? Grabe naman. Yung mga tanso talaga, may masilip lang sa Duterte, no? Cheryl, bukas naman naghanda ang city government ng showcase competition ng mga traditional Filipino games na magaganap sa G Mall sa Cebu City bago mag-umpisa ang mga laban sa July 11. Cheryl. Maraming salamat, Marty. Ate Connie, shoutout at Elena. Cheryl Posim po. Huwag maging huli. Ate tuloy. Alam nyo, ewan ko para sa akin kahit hindi na dumalo si BP Sara sa Sona, para sa akin walang problema eh. No?
Kasi una-una po natin, harap-harapan ng tinatarantado si BP Sara. Ewan ko ba kay BP Sara kung bakit napakahaba ng napakamatiising niya na harap-harapan na silang binabalahura ng admin. Sabagay, sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Ako hindi. Pag binato ako ng bato, batuhin mo din eh. Gago! Ano? Kasi kahit ako, pabor ako doon, huwag ka nang pumunta doon, BP Sara. Kung sakali man, no? Sana hindi na siya pumunta doon kasi putay na. Baka isumbat pa sa'yo na yung kinain mo doon. Baka sabihin ng mga tanso vlogger, ayan na, ba't kayo nagre-reklamo sa 20 million budget sa SONA? Oo. Bakit nag-ano kayo? Bakit kayo nagre-reklamo? Tawag dito, kumain naman si Vipe. Mamaya may gano'n na content eh. Tinapay na may kasamang bato. Sabi ni Jason. Ito yung karong. Ito yung sinasabi. Grabe to, no? Ang lupit nito, guys. Alam niyo, sobrang lupit nito. Tuloy-tuloy naman ang preparasyon para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pamunuan ng Kamara nagpaalala ng mga bawal sa SONA. Ano bawal? Nasa frontline ng balitang yan, si May rules ba na bawal mga korap? Gago! Dapat ang unang rules dyan, bawal sa SONA ang mga korap. Imagine ko baka walang manood. Baka walang tao dyan, no? Kung halimbawa, rules. SONA, bawal ang mga korap. Bawal ang mga buhaya. Puta na, ilan lang mga nanonood? 10. Gago! Marian Enriquez. Puspusan ng paghahanda ng Kamara para sa ikatlong state. Proud pa ha. Puspusan ng paghahanda ng SONA. Puspusan na to. Okay. The Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw sumasagot si Vice President Sara Duterte kung siya'y dadalo. We are still waiting, no, for confirmation from the Vice President. But we heard word that the office will confirm today whether the Vice President is attending or not. So we will just make an announcement on this as soon as we get confirmation from the Office of the Vice President. Sa ngayon, higit 2,000 guests na ang nagkumpirma ng kanilang attendance. Imbitado ang mga dating presidente, vice-presidente, mga Senate President, speakers at iba pa. Pero nag-decline na o hindi na raw dadalo si dating Vice President Leni Robredo at Jejomar Binay. Wala pang sagot kung dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpirmado namang dadalo ang nasa 47 ambassadors mula sa Pero dadalo si Tatay Digong yan na-real talk kayo lahat dyan. Ano klaseng dalo? Alak na teteng naman. Si VP Sara nga nagdadalawang isip na sa inyo, si Tatay Digong pa kaya. Sa iba't ibang bansa, kabilang si Chinese Ambassador Wang Zilian. Samantala, nasa 20 million pesos ang budget na ilalaan para sa pagkain sa SONA. Yung security lang natin, ilan daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin. Sana bakit pati mga, wait lang i-search ko lang to Tingnan natin yung ginastos ni PRRD noong panahon ng SONA niya. Duterte, wait lang i-type natin para maganda, di ba? Duterte, SONA, budget. Okay? Budget allowance. Ano ba? Allowance ba? Budget of SONA. Yan. Tingnan natin na 2018. Ito. Tingnan natin dito, guys. Kung ano man yung lalabas dito, tingnan natin Dito, ang nakalagay ay 2018 na to. Kung magkano. Titignan natin. Hindi natin babasahin lahat nasa na yun? Budget nung 2018. Asa na?
Except before passing into law, the budget president Department of Budget hindi. So, dapat, ano ba itong Department of Budget and Management? Dapat yung SONA. Ano kayang, no? Ano kayang, hindi ko makita, puro English. So, mahirap sa Pilipinas, Pilipino na tayo. Yung dapat mong hanapin, nagputa na puro English. Gago! Hindi naman tayo mga Amerikano, hype na yan. Ito, i-research natin, baka nandito sa isa. Ano ba? Rodrigo Duterte. Wait lang. Rodrigo Duterte. SONA. Ano bang ilalagay? Budget ba? Budget? Ano maganda ilagay, guys? Budget, no? Tingnan natin kung magkano. SONA. Budget. Budget. Tama ba spell ng budget ko? Parang gadget yung ano ko. Budget. Obpud. Okay. Ito. Utay na. 2024 to Yung kaya, no? Asan na? Wala Wala, Budget that remounts and transaction. Walang lumalabas. Bakit? Alam ko ano yun Sino ba yung nakakaalam dyan? 2022, SONA, Duterte. Walang lumalabas na no? Magkano kaya yung binudget nun? Sino ba nakakaalam dyan kung magkano yung binudget nung SONA ni Tatay Digong? Tangin na kasi ito parang overkill na tong hype na to, no? Kasi isipin, Ate Rose, Jeb, shoutout. Kasi isipin nyo try mo Philippines 2018 SONA budget cost. Sige. Paano? Philippines, wait lang. Ano yung sabi ni Bright? Try mo Philippines 2018 SONA budget ko. Sige. Philippines. Doon ka muna yung mic ka dito na. Ang hirap pag no? Hindi ko na prepare to Philippines 2018 SONA budget cost. Yon. Cost of food. Ay, ito na siya. Sana? Ayun, ito. National budget Oy, bakit blanco? Oy, bakit niyo binura? Sino bumura nito? Wait lang tingnan natin. Bakit ganun? Wala. Meron lumabas Ito maliit naman yung letra, guys. Ito may lumabas. Tingnan natin kung magkano yung binudget ng Duterte administration nung technical notes on the 2018 national budget. National budget naman ito nakita ko. Puta, nasan yung Nasan yung sa 2018? Wala ito, ano ba to? Sana Rappler to Rappler na naman to Sinungaling tong hayop na to Rappler to ito yung laging binabasa ni Cash Jarit wala, hindi ko makita. Ay, ito ata. 3 million? Ano to? 3 million? Ano to? Wait lang tingnan ko Parang 3 million to Ay, House of Representative to 2018. Nasaan na? Wala. Hindi lumalabas, guys. Department of Health. Wala, hindi lumalabas. Hindi natin makita. Hayaan mo na. Pero, hindi ko kasi natandaan kung sino ba yung nakaano dyan? 20M ngayon. Hindi ko nga alam bakit nagkaganon Ang lapit ng tadhana, no?
Ano to? Philstar News. Duterte Sona Cost. 2019, 200K only. Oy, pasa mo nga sa akin, Limuel. Limuel, pasa mo sa Charlie. Ito yung Facebook ko. Dali. Tingnan natin. Tingnan natin, dali. Ito yung FB ko. Sa lahat ng galit sa akin, dito kayo magputak-putangin na nyo. Pagmumurahin ko kayo dyan. Yan yung Facebook ko. Pasa mo, dali. Dali, titignan ko. Sa Philstar. Saan mo nakita yan? Sa Facebook? Facebook mo ba nakita? Itong ina, tignan nyo guys, kung totoo man to, hindi pa na. Pero wag muna tayo magsalita ng tapos kasi wala pa tayong katibayan. Congress budget cost of Sona during PRD. Google. Sa Google? Saan? Philstar? Wait lang ito Philstar. Ay, ito na nga. Oo nga, ito nga. Tuta na, naglag pa nga, ang gago. Naglag pa yung internet ko, buisit. Hoy, huwag kang maglag, hayop ka. Minsan ka na nga lang mapakinabangan, naglalag ka pa. Huwag kang maglag. Ito na, ito. Ay, ito. Full text. Umiyok. Sagwa pala lubos ko pag umiyok. Umiyok ang puta. Tayo na muna ako kape. Umiyok Ito na. Nakita ko na. Tingnan ko nga. Meron ba? Ito ba yun? Limuel? Wait lang, tingnan natin. Bakit wala? Nagsindo, wala naman. Baka ibang J. Guevara yan. Wala naman ako nakita. Tingnan ko muna. Nag-add ka ba? Nag-add friend ka ba? Saan na? Wala naman Naglolo ko mo ko liman ito ba yun? Ito si Jeb Rivera. Wait lang. Ito yung guys ito ba yung sinasabi? Saan na yun? 2018, full text to 30, so na speech. Speech naman to Bagay na baka nandito yung budget. Puta na, 200K. Eto samantalang itong kay Marcos, 20 million. Oo, ang lupit no? Kakaiba talaga. Asan na? Wala Wala akong mahanap. Asan na? Sinend mo ba? Wala naman limon na lumabas dito Wala naman wala namang limon na lumabas. Limon na lumabas. Asa kaya dito? Putay na, saan For giving me 48 hours to sign to wait lang, hanapin natin. Mas maganda magpakita natin ebidensya. Puta na, hindi kasi ako maniwala guys na 20 million gagastos sa isang Sona. So kung halimbawa sa isang taon 3 beses ang Sona, edi wala na. Ito na si mumurahin na ako. May nag-add na sa akin guys. May magmumura na sa akin. Sana. Wala, hindi ko makita, boss. Boss, hindi ko makita. Sa messenger mo. Sa messenger. 2 messenger. Ang dami kong messenger. Ba't ang dami mo messenger, Jay? Wait lang. Ito, dito. Hindi, building naman to Ayun, nakita ko na. Ay, ito nga, Trontado. Oo nga. Wait lang. Asa na ba? Oo nga. Ano ko lang yung Facebook, login ko lang. Eto guys, nakita ko nga. Grabe, no? Ang lupit. Pasensya na, Hindi tayo naging prepare, Hindi tayo naging prepare. Oo, eto na. Naging prepare na ako, Eto na. Asa na yan? Bakit na kay J. Guevara tong account na to? Buisit na yan. Dito tayo kay JJ Veloso. Ito. Kay Jeb. Thank you, Jeb, So, ito na guys. Yun, tanggalin na natin tong hayop na to. Ito na.
Eto na! Eto na! Eto na! Oh, yan oh. Putik na yan oh. Lakihan natin. Dito tayo yan. Ayan guys oh. Oh. Ano to? GMA News Online. Aba, hindi yan sinungaling. Politico.ph.com.ph oh. Balot taba ng talangka. Crispy chicken skin on. 200k mino for Duterte Sona. Gago! Tongina, lupit nito guys. Tapos kay Marcos 20 million. Ano yun? Kada butil ng kanin may kasamang ginto. Gago! Ang lupit nun ha. Ang lupit niyan guys ha. Oo, lupit-lupit naman yan. Sana all. Grabe, ang tindi, no? Yan, no? Oh, God to spend. Government to spend around 20 million for food on SONA. 2024 House Sec Gen say, okay lang daw yun. Wala daw problema daw yun. Ano to? Ano tong kay Duterte na to, kay tatay? Ay, mga yung nagawa ata to ni tatay. Wag yan. Oh, grabe. Tapos ito yung kay Tatay Digong. Anak ng talong, oh. Balot, taba, pang Pinoy talaga. Adobo lang kulang dito eh. Balot, taba ng talangka. Crispy chicken skin on 200k. Tapos putang ina. Breakfast, tanghalian daw. Ilang daan daw yung gwardiya, ilang ano. Hindi, alam nyo, parang gusto ko nang mag-apply sa Senado. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit, guys? Kasi biruin nyo, may sahod ka na sa gobyerno. Ginto pa yung pagkain nyo. Gago! Buruin mo yun, Sabi, sa pagkain lang sa SONA, gagastos sila ng 20 million. Bagay, si Pastor nga, ginagastosan nila. Gago! Ang tanong, kanino ba galing pera? Ang tindi, di ba? President Rodrigo Duterte, fourth SONA, pang-apat na SONA, the amount cost is 200k less than last year SONA. Grabe. Tangina, lupit nito. Lupit ng ano natin, lupit ng gobyerno. Palakpakan, mga tanso, palakpakan tayo. Ang lupit ng presidente niyo. Tapos kayo ano alam niyo sa inyo? Tuyo. Hindi pala kasi sa mga tanso, may mga sahod diyan per month eh. So bibihirang makapag-ulam 'yan. Bibihirang makapag-ulam 'yan ng pipitsugin. Ang tanong diyan yung mga tanso, yung mga Marcos supporters. Hi, shoutout po sa mga Marcos supporters. Kamusta po yung mga ulam nyo? Tangina, no? Yung solid BBM ka, tapos tuyo lang ang inuulam mo, umaga, tanghalian, gabihan. Gago! Tapos yung sinusuportahan mong yung administrasyon nyo, puta, sarap buhay. Gago! Tapos kayo hirap. Gago! Ano daw? Eto to. Jay, kung 2,000 packs ang kakain as invited, i-divide mo sa 20 million, 10k each. Wow. Ito na, parang ang sarap na lang. Ito kung ako yung mga gwardiya doon, 10k, magpapakapagod. Hindi pala gwardiya kasi gwardiya kailangan magbantay doon eh. Yung mga hindi naman dapat na nandun sa SONA. Halimbawa, yung mga ano bang trabaho ba doon nandun? Basta yung mga hindi naman masyadong importante doon sa SONA, tangina kunin mo na lang yung 10,000 na yan. Diba? Kaysa ipangkain mo. Grabe, no? Isang kainan. Umaga. Ano sa umaga? Sa umaga, browns rice. Gago! Sa tanghalian, silver. Tapos syempre, pagod na pagod, kakapakinig sa SONA ni BBM na kahit walang kwenta, gabihan, gold rice.
Gago! Ang galing, no? Tapos, yung mga supporters niya, tuyo. Gago! Hindi ko naman po minamaliit ang ulam na tuyo. No, hindi ko naman po minamaliit. Pero isipin nyo hong maigi. Yung bigas nyo na kinakain, tig po 45. Yung bigas na kakainin doon sa zona, ay tig 150. Gago! Parang na, oy, grabe napipredict. Oy, diba, baka nakakalimutan nyo na sinabi ko dati na mas ang bigas ay magiging 150 per kilo. Tapos, ang pulburon ay 50 na lang. So, nagkakatotoo na po ngayon. Gago! Ngayon, unang mangyayari po yan sa zona. Dahil ang presyo po ng kanin doon, isang cup po na kanin, ay nagkakahalaga po ng 80 pesos. Gago! Ang lupit, no? Hindi, okay sana kung 20 million pera ni Marcos. Walang problema yun, di ba? 20 million pera ni Marcos, walang problema. Pero puta na, 20 million pera ng taong bayan, ng kaban ng bayan. Gago! Tapos saklap nun, no? Ewan ko na lang talaga. Hindi, alam nyo ito yan na yung talagang pinapamukha sa atin ng gobyerno na napakawalang kwenta nila talaga. Ang mahalaga lang sa kanila ay yung pangsarili nila. Wala silang pakialam. Kasi biruin mo yung 20 million na yan, kung ilalaan nyo, bakit nung panahon ni Tatay Digong na ituloy nga yung zona sa halagang 200K na nakinabang or walang nagreklamo naman nung mga panahon na yun. Diba? Walang nagreklamo nun. Kasi ito isipin nyo pa maigi, yung mga bisita dyan sa yung mga bibisita dyan o dadalo sa zona, hindi naman lahat magkakainan yan dyan eh. Sa tingin nyo, lahat yan magkakainan dyan? Tsaka mga mayayaman yan. Hindi yan malakas kumain. Hindi, real talk tayo hindi malakas kumain yung mga politiko, puta na, yayaman yan. Paghiwa ng isang stick niyan, pagkain, layas na yan. Gago! 'Di ba? Hindi katulad, sige, sabihin na natin na ang lahat ng mga, ito kasi construction worker ako dati, talagang malakas kami kumain. Lahat ng pupunta ng zona, mga construction worker, talagang mapapaisip ka, talagang banatan sa kain yun. Kasi ako dati, nung nagko-construction ako, malakas talaga. Hanggang ngayon, malakas pa rin ako. Gago! Oo. Pero yung mga yan, kakapiranggot lang kumain yan, guys. Kakapiranggot lang ang kain yan. Ang tanong dyan, anong menu niyang mga yan? Puta baka magulat tayo, hindi natin alam yung mga lulutuin dyan. Grabe, no? Social ang gobyerno natin. Sobra. Ngayon, tatanungin ko kayo, doon sa mga Marcos supporters, masaya? Gago! Happy? Tayo na, sarap ng buhay ng mahal niyong presidente sa zona, sa darating na zona. Sarap ng buhay ng mga politiko na sinusuportahan niyo sa gobyerno ngayon, samantalang kayo naghihirap. Sakit, no? Hindi, kaming mga Duterte supporters, okay lang. Walang problema. No? Walang problema sa amin. Yang na kami, magdildil man kami ng asin, tapos sila masarap ang pagkain nila dyan sa zona kasi gagastos ng 20 million. Wala kaming problema doon kasi wala. Sabi namin, bawi na lang kami pag Duterte nang nakaupo. Sa inyo ang malakas na impact niyan. Kasi biruin nyo nagpapakatanga kayo na suportahan sila at pinagtatanggol nyo pa, may paglabanan pa nga kayo dito sa social media. Tamantalang kayo, puta na Misa nga hindi pa kayo, baka yung iba dyan, baka hindi pa nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Gago! Tapos sasabihin nyo, Duterte ang may mali. Puta na, tignan nyo to. Ayan balot taba ng talangka. Crispy chicken skin.
on 200K menu for Duterte Zona. Oh. Tapos, yung Zona ngayon, 220 million. Buta na. Hindi, ito, guys, napapaisip ako kasi hindi kaya talagang tactic lang to ng gobyerno para makapangupit sa kaban ng bayan. Kasi isipin mo maigi yung ayuda, di ba? Binigyan ng budget ni BBM si pinsan niya, si Tamba, ng 600, magkano ba yan? 600 billion ba yun? Tama ba ako? Guys, paki-comment niya, ilang billion? 500 billion para sa ayuda, di ba? Tapos mag-iisip ka, para sa ayuda? Para lang sa ayuda, gagastos ng 600 billion? Di ba? Tapos dito, para lang sa pagkain, gagastos lang 20 million. Alam mo yung, hindi ko lang matumbok eh. May salita dito yung parang, parang ginagawang panabla lang, parang, dito ko to etong 20 million, dito yung ginastos, mahal ng pagkain, marami yung mga gwardiya, mga dadalo. Pero yung gastos talaga doon, aabot lamang ng mga 1 million. Sabihin na natin 1 million dahil sa mahal ng bilihin na ngayon kaysa nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Sabihin na natin ng mga 1 million. Ang gagastusin, or sabihin na natin 5 million, pinakasagad na. 5 million yung gagastusin sa Zona. Sabihin na natin ganun. Tana may kickback ka na 15 million. Gago! Lupit, diba? Hanip na yun, lupit ng gobyerno natin. Sana all. No, mapapasana all ka na lang eh. Jay, correct ko lang kayo kung tutusin, kulang yung 20 million, biruin mo pa, pakainin mo ang mga buhay. Basta sa bagay, may point ka, Sir Danny. Oo nga pala, no? Kasi nakikita mo sa mga video sa TikTok, ang mga buhaya, kumakain yan ng buong manok, buong baboy, buong baka, di ba? Yung mga buhaya sa mga, lalo na sa National Geography, may mga cable ba kayo dyan? Wala pala kayo sa akin eh. Ako may cable ako sa bahay. Gago! Bakit? Nakikiconnect, Napapanood kayo sa National Geography. Sa channel, ano ba yung channel yun? Nakalimutan ko. Yung kinakain nila buong usa. Ganon. May point naman si Danny. May point naman pala eh. Mga buhaya papakainin eh. Kaya malakas kumain. Gago! Visit ka, Danny. Sabi nito, yung champagne na lang ni First Lady, magkano na eh? Di pa kumain ng ordinaryong pagkain mga yan. Okay lang sana kung napunta sa maganda. Yun na nga ang pinupunto natin dito. Wala namang problema to. Kaya nga lang, sana napaka-posible kasi. Sinasabi nyo na nung panahon ni Tatay Digong, puro pangungurap. Ay, tignan nyo. Ayan 200K. Mino pa lang lakihan ko pa 200K. Samantalang sa inyo, magkano? 20 million. GMA pa ang naglabas niyan. Anak ng tokwa naman, May balot pa dito. Balot. Balot ba to? Balot. Anong tamang basa dyan? Sabihin nyo, kurap ang mga Duterte? Putang hinang yan. Hindi, dito nyo ngayon, eto na naman, pinromote na naman nila ang mga Duterte. Maraming salamat, admin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit sinabi kong pinromote na naman nila? Kasi dito, pinatunayan na naman nila sa mga tao na yung sinasabi ng mga anti-Duterte na ang mga Duterte ay mga korap. Ito na yung isa sa mga sampal sa kanila ngayon na nung panahon ni Tatay Digong,
ay totoo nga yung mga sinasabi ng mga tao na nakasama ni Tatay Digong nung panahon na siya ay presidente, na etong si Tatay Digong, ang ultimong pagkain sa Malacanang ay tinitipid ni Tatay Digong dahil hindi, ang katwiran niya ay hindi natin pera yan. Diba? Ngayon napatunayan na talagang may ebidensya ng lumabas dahil dito pa lang. Ito, malaking patunay na ho ito. Yan o, malaking patunay na ho yan. Yung 200K na yan for Duterte Sona. Biruin nyo yan. Diba? Ang lupit. So ngayon, pinatunayan nyo lang. Tapos kung kada kuda nyo sa mga interview nyo, corrupt. Kukuda si Gadon, corrupt. Kukuda si Trililing, corrupt. Mga Duterte, corrupt. Puta na ho. O ngayon, Trililing, sampahan mo, magreklamo ka ngayon sa ano. Tangin na itong hat na tuko na to eh. Gago! Oy, magreklamo ka sa ano ngayon, sa korte. Bakit ganyan kalaki yung ganyan kalaki yung gagastusin sa SONA? Hindi, eto, nananawagan po tayo sa mga senator dyan, ha? Baka pwede nyong imbestigahan to. Baka mamaya may corruption to. Kasi isipin nyo maigi, 20 million. Ano yun? Anong klaseng SONA yan? Gago! Hindi kaya dahil last SONA na ni BBM yan. Tapos may mga fireworks pa pala. Baka nga baka ito na yung last na SONA ni BBM. Kaya in grande na, oo. Ano daw? Always, ang pinakamataas na proposed budget, ibinigay kung may aangal, pwede pabawasan. Kaso, wala atang umangal. Paano aangal? Puro bataan nila yung kamera. Puro bataan nila lahat dyan. Gago! Paano may aangal? Kaya nga minsan natatawa ako dun sa mga balita na wala naman daw umangal. O kung may mali naman daw, may aangal. Paano kung may mali? Paano may aangal? Puro magkakaiisa ng bituka yung mga nandyan. Gago! Wala talagang aangal sa mga yan. Anak ng place na may 13 pa kayo. Anak ng teteng, grabe, no? Puta na. Tapos sasabihin nitong isa pa to. Sasabihin nitong kumag na to sa mga, tayo na kasalanan pa ng mga gwardiya ngayon. Sa tingin nyo, makakakain ng maayos yung gwardiya, lahat ng politiko nasa Malacanang? Gago! Isipin nyo maigi yun. Lahat ng politiko nasa Malacanang nung panahon na yun. So na yan eh. Sa tingin nyo, makakakain na maayos yung mga gwardiya na sinasabi nyo, gwardiya pa lang natin, nasa 100 na mahigit. Gago! Pati yung walang mga kinalaman yun yung ginawa nyong dahilan. Di ba? Di naman sila kumakain sa trabaho dapat. Lupit nyo talaga. Tuloy natin to. Mga 2,000. So, that's just about the right amount. O ngayon, hanapin naman natin, mga 2,000 daw. Mamaya hanapin natin kung ilan yung dumalo sa SONA ni Duterte. Oo. Tulad din ng mga nakaraang taon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng mga damit na may political message. Pakikiusapan daw ang mga ito na magpalit ng damit dahil ang hindi susunod, hindi papapasukin sa plenaryo. Kaya naman pala hindi pupunta si Kaya naman pala hindi pupunta si Lenny kasi magpipink yun, bawal pala. Gago! Ngayon may i-report nyo na hindi pa rin nag-ano si Lenny Robredo kasi dito pa lang puto yun halatang-halata mo yung halatang-halata mo yung administrasyon na talagang kinokontrol na nila lahat. Birin mo pati pagdadamit bawal. Gago! Congress pala, sorry. Hindi pala Malacanang. Sorry na.
Tulad din ng mga nakaraang taon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng mga damit na may political message. Pakikiusapan daw ang mga ito na magpalit ng damit dahil ang hindi susunod, hindi papapasukin sa plenaryo. You want to protest, there are some areas Ang higpit naman ng zona na yan. reserved for your protest or demonstration. Iba talaga ang This is bagong not the Pilipinas. place and the time to express anything. There are areas where you can do it, but not here in the Batasan complex because pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested. You'll be detained. May Nakita niyo na- dali sa damit mo. Gago! Utay na. Iyak yung mga idilawan dito. Ewan ko lang ha, puta na, lulunukin pa rin nila yan para makasipsip sila. Diyan mo makikita yung mga dilawan na napakasisipsip. Ngayon, mumukaan natin lahat sila. Kung sino yung mga todo palakpak doon. Tapos yung mga damit, mga kulay. Anong kulay ng damit? Pula? Gago! Bawal pala magsuot ng BBM resign. Kasi kukulong ka daw eh. Ang lupit talaga. Yan naman yung detention center namin. Ready naman, di ba? Aircon. Pwede kayo matulog doon sa gabi. Sa susunod na Lunes, July 15, gaganapin ang huling meeting ng Interagency Committee para sa SONA. Dito rin gagawin ang final walkthrough. Ang Radio Television Malacanang o RTVM pa rin daw ang mga ngasiwa sa directing. Wala naman daw utos na kantahin ang bagong Pilipinas hymn at i-recite ang pledge. Inaasahang matatapos din ang lahat ng renovations para sa North at South Lobby sa July 18. Ila-lockdown ang buong batasang pambansa sa huling Biyernes bago ang SONA o sa July 19. Ano daw? Ila-lockdown? Ano daw? Para sa North at South Lobby sa July 18. Ila-lockdown ang buong batasang pambansa sa huling Biyernes bago ang SONA o sa July 19. Nagbabalita mula sa front. Malupit, no? Ang lupit ng SONA na to, guys. Ang lupit, kakaiba. Kakaiba to sa lahat, oh. Unbelievable. Gago! Unbelievable. Oh, grabe yung SONA na to. Oy, sa SONA, i-play nyo to, ha? Na? Guys, sa SONA, paki-play. Para naman may konting magandang doon, no. Yan, paki-play po yan sa SONA. Salamat. Yan, no. Ayoko nang kantahin yan kasi baka magkamali ako. So, yan, lupit. Iba yung gobyerno. So, ano lang? Hirap magsalita lang eh, putang ina, no? Grabe. Ano kayang babalita ni BBM sa SONA? Unang-una, ito pala. Sige, yung pag-usapan natin. Mag-ano tayo, guys? Mga ka-DDS, mga kabanateros, mag-comment kayo. Hulaan natin yung mga ibabalita. Siyempre, unang-una dyan, yung 13 billion pulburon na nahuli sa Batangas. Iano yan, ipeplex sa SONA yan. Tayo lamang po ang nakagawa nito. Kauna-unahan, first in history, Gago! sa Pilipinas na huli or nakadampot or tayo lang po ang first time na nakagawa na ang pulburon lumapit sa checkpoint. Hindi, joke. Sorry. First time in history po sa Pilipinas ang ganito kalaking droga na nahuli sa kasaysayan. At tanging sa administrasyon lamang po natin yan nagawa. At syempre, hindi po natin magagawa yan kung hindi dahil sa ating magiting na DILG Secretary na si walang kwentang Abalos. Gago! Okay. Anong ay putang ina. 2018, 3,000 guests. Biri mo 3,200k lang ang Philstar again.
Philstar, tingnan ko nga. Philstar again. Wait lang. Philstar again. Pasendang ano, dali. Pasendang, i-copy ko na nga lang itong sinabi niya. I-copy na lang kita, ha? Copy. Asan na yung copy? Oy. Ay, ilabas mo. Wala. Hindi ko makakita. 3,000 local. 3,000 guests. Tapos samantalang ngayon, 2K, 2,000. 2,000 guests daw. Tapos, 2 million. 20 million. Tapos, nung panahon ni Tatay Digong, 200K. Grabe. Lupit talaga. First time na pinakamalaking from 2 towns to 1.4 towns na lang. Alam mo, dali. Iayos ni BBM ang dapat ayusin. Ano pa, dali. Ano pa yung mga ipagyayabang ni Marcos sa SONA? Ayun, sa Pogo, yun pala. Yan sa Pogo, yan, kay ano. Alam nyo ko, alam nyo kung bakit dapat sila mahuli si Pastor? Alam nyo, baka ibida pa sa SONA yan. Kung sakali lang na mahuli nila si Pastor Apollo Quiboloy, ibibida nila yan sa SONA. Sasabihin nila, na yung pagmamalaki nila na pinaka-wanted sa Pilipinas. Puta na. Ewan ko ba na, anong may utak ko meron to? Mahirap lang magsalita no? Binawi ng Congress yung sinabi nila na 20 million ang gastos sa pagkain. Di lang daw pagkain, kasama daw yung mga garden uniform ng mga tao. Ha? Anong hindi lang sa pagkain? Yan ang unang sinabi nila. Tapos ngayon, babawi sila. Anong klase? Tanan, lupit talaga, no? Alam nyo, sa totoo sa ito, magiging real talk ako sa inyo, ha? Walang kwenta ang pagkukuda natin ngayon. Dito to sa ito yung sinasabi ko, wala tong kwenta. Kahit sinong vlogger, walang kwenta ang mga pinagsasabi namin ngayon. Alam nyo, para matapos tong ganitong katarantaduhan na nangyari sa Pilipinas, hindi ko naman po kayo ini-encourage, Alam nyo, magpapatapos niyan, revolution. Hindi totoo, revolution. Ako, nung mga nakaraan, medyo tutol ako sa pagre-revolusyon. Puro parang panahon na ata kasi hindi na talaga tama yung ginagawa ng Hindi na talaga tama yung ginagawa ng administrasyon. Biruin mo, dyan pa lang natin may kita sa SONA na yan, 20 million na. At kung ipagkukumpara natin sa panahon ni Tatay Digong na sinasabihan nila na kurakot, na kurap, tingnan nyo naman ang diferensya. 5% versus 1%. Kaya ako parang pabor na ako sa revolusyon. Alam nyo, matatapos lang lahat ng gulo na to. Matatapos kahit anong kuda natin dito, wala namang mangyayari. Matatapos to kapag ang taong bayan nagrevolusyon. Yun na talaga. Kung talagang mangyayari man yun, mangyari na dapat yun para matapos na to. Hindi totoo naman Putang ina yan. Sorry. Oo. Ano daw to? Matatapos ang Marcos kung may isang press guard na Tete Pokin, si Pulbi at Kokak. No? Yung mga ganitong salitaan, MDS to Gago! Country lover, shoutout. Pangin na kasi. Ay, naku po. Grabe, no? Kaya mo, takat. Kaya mo, hindi. Ito tingnan nyo Hindi na ako magbabanggit ng pangalan pero siguro kilala nyo na sila. Yung dating sumasalbahi sa bayan yung dating mga salbahi sa bayan na talagang nagpahirap dito sa Pilipinas, ngayon kinarma na. Hindi totoo.
sa mismong pamilya pa nila talagang rumekta yung karma. Tingnan mo, iilan na lang sila ngayon. Talagang pinagdusahan nila, no? Kaya hindi malabong mangyari yung tumatarantado ngayon sa Pilipinas. Hindi malabong mangyari na balang araw, wag naman sana mangyari, pero gusto ko din mangyari. Gago! No? Ano ba talaga, Jay? Sana kakarmahin din yan. Ayun na lang talaga pag-asa natin dito eh. Karma na lang talaga. Tama, Jay, ang magpapababa lang sa mga kaahon sa atin sa hirap. Kasi isipin nyo, tayo kahit anong kudaan natin dito, wala namang mangyayari. Hindi, sa totoo lang, walang mangyayari sa atin. Itong sinasabi ko ngayon sa live, sinasabi ng Banateros, walang mangyayari. Ang talagang magkakaroon ng pinakamalaking lunaso dito sa kahirapan at pananarantado ng administrasyon dito sa bansa natin, walang iba kundi tayo. At yung revolusyon na yan. Ay, nako. Lupit. Palakpakan nyo na lang. Mga Marcos supporters, happy. Happy no, putay na. Tangina, 20 million. Tapos kayo, ulam nyo, tuyo. Gago! Happy no? Sarap po. I love you, BBM.